dako kay kagpasalamat sa simbang Katoliko. Uy, pwede sa mata. Salamat. Oh, kaya ko pang gusto ko. Ato lang pong sakay na kaya ron. Pabor-pabor po ba sa ato? Kung wa pa magsuot ako kaniko, asa naman ko mangita ka matura? Salamat bro. Okay. Sa ato pa, Okay. bilid ka sa Biblia, kung bilid mo ka sa simbang Katoliko. Yan ang compile ni ini. Ang nakumpay lang. Alagi. Kay gasusi pa man ko sa doktrina mo nang i-final na. O aron maklaro do na madesisyonan Sa na ato na. pa, personally, ako gusto nga masabtan na bilid po ka sa simbahan. Kaya kung nibilid ka sa bunga, sa buhat sa simbahan, bilid ka sa mao nga nagbuhat. Ako karon ato sa kusbilib sa naghimos Biblia. O lagi, simbahan. Na apil man na sa simbahan lagi. Pero kung masusi na nako ang kamatuoran na sakto jud ka, mobilib ko sa katibukan. Kung simbahan. Mao lagi na, ang Biblia nibilid ka nga buhat lang sa simbahan, iba? Samot na ang nagbuhat na ini. Mao gani, nauna karon ang nabuhat kay nana may ang gigamit. Okay. O makasusi nako nga tanang doktrina sa tuala. Sibo sa Kinasibuan. O sibo nang kana. Way mo na. Luto na ko na. Salamat. Sunog. Salamat. Wala akong makuwang mong good persali kung mo-appreciate lang ka sa Biblia. The more ka mo-appreciate sa simbahan. Kaya kung huwag simbahan, di ma-preserve ang imong ganunay gibit-gibit sa plaza. Kana. Diba? Sakto ba ko? Kinasaktuhan pa dre. Aper. Okay. Salamat ulit. Okay. Kasi pa mo mangutana si Christine, mangutana si Christine. Dalan sa kuya usa ka mangutana. Usa. Sige. Kanang sige, wala ka. Kanang ang mga apostoles ginanagan ng Espiritu Santo. Yes sir. Ikaw ginanagan po ka. Personal tingnan na. Oo, ginanagan ka. Personal ayo sa personal kay. Wa, Sige mo mga tao Christine. Mo ato ang last pangutana si Christine kay ug mo inyo ka ginanagan ka. Gusto pangutana. Sige, Christine. Wag mo ni kay Bachi. Okay. Wag pa ni. Dili ni siya about sa Biblia, pero kini about ni sa imong statement about ni Padre Pio. Nalipay ko isip deboto ni Padre Pio nga nakapasar siya nimo. Nalipay ko. Nang karon kay siya ni susi man kasi ang kinabuhi. Di sakto? Di ako nasusi karon sa ayan suwat pa. Sa iya. Nakaroon, na ako'y libro sa mga santos nga gitipigan dito nako. Mao. Kung ako ning ihatag nimo, andam ba kang mosusi sa kinabuhi sa mga mga santos? Gata naman ka. Ihatag na ko nimo ha. Ay baligyan Now, maningin ko sa imuhang kuan inighuman anig basa ni Kana. maningin ko sa imuhang makapasar ba ning mga santos sa Okay, salamat sister. sige, andam ko na siya mo dawat. Kana. Para dili ni masayangan. Kana pa tagaan. Okay, wala gusto yung bina. Nay mga closing statement. Akong closing si Padre Darwin, muhatag ko. Okay, salamat yung mga higalan. Nagtubay mo na ako nga. Ilaw-ilaw mga Katoliko. Oye, pondok kita. Ilaw-ilaw, Katoliko. Unya, before ko mo bless sa inyong mga religious items, pasalamat ko ni Pastor Evangelist Gamaliel, si Pastor Ismail, kay nagdala siya kay ano na siya is Gideon. Sige. Kanya human na ni magsinulog ta as closing na to na sayaw. Papilo na to sila. Unya si Pastor Darwin ato gaan sila sa masipang pakpak. Unya mo konklusyon lang ko gamay. No, fasting sa tagaron. Katong gibalik-balik sa atong pinangga kay igsuon. Lipay ko karon kay sila ito gipasulti. Ako ray musulti manguli. Mo na nga ato silang paminawon mo ni atong krusada ron paminawon nato sila ang kana kanila kay daghang panahon wa nato sila mapanamati. Mo na nga usa ko niya sa tawag nato sa Santo Papa na synodality. Ang synodality is listening. Church. Kita mamati labi na sa mato mga pinangga nga so ito pakpakan sila. Nya salamat sa inyong pagpamati, no? Unya kato gingon ni Pastor Ismail o naman sa dere nga Yahweh jud katong term Yahweh din na siya Hebrew term. Og ato na sinati og atong nadungog nga it is an English name. Ang equivalent sa Hebrew sa Yahweh di mo mabasa. O na Yud He Waw He. So dapat kung balik Hebrew mo na yang i-pronounce
Yudhi Wawhi. Ang Greek, Kyrie. Muna mo, katabi ng Kyrie eleison, Lord have mercy. Kaya ang Lord is Kyrie. Yan ato yung hingon kaganina nga erroneous ang term Lord, wa dyo'y mabasa bisan gamay sa iyang Collier Encyclopedia. So atong pangutana siya, kinsay nag-ingon nga erroneous na, wa siya matubag. Kaya ang tinuod nga niingon, siya ra. Amen? Unya ni Pastor Gamaliel sad, muna ang term universal, daghan nang ni gamit anaron. Even Seventh-day Adventist Church, universal sad sila. Unang atong parang unique ang simbahan ni gitukod ni Kristo, nga dili na nila makopya, muna na na term Roman. Ngano man? Ganong gitawag tag term Roman Catholic in union to the faith of Peter. Ngano man? Dito nalubong si Pedro sa Roma. Di na sila kapangangkon anak. Wala ipangutana si Pastor Evangelist Gamaliel, apil ba ka sa Universal Catholic? Ni anak siya. Kaya ka ng Universal Catholic, mga LGBT community na naibispo nila na mukasal. No? Wala nga, ang term Catholic, atong i-connect sa Roman, nga naman, wak na'y laking makapangangkon anak. Si Pedro, gilubong sa Roma, nakatuman ko dito, muni ang altar, ubos sa altar, tua, hangtod karon ang mga bukog ni San Pedro. Munang gitawag siyang St. Peter's Basilica. Mauna kang sa tupapa na to, di na mulakaw. Anha na dyan siya sa Roma. Nga naman, siya ang likon nga successor ni San Pedro. Ipapakpakan ang atong Santo Papa. Mulakaw mo ganina siya, mabalik yun na sa Roma. Dili na ma-imit pa sa mga protestante. Maimit nilang term Catholic. Kami, Father, Catholic sa kami. Diba? Kami, Father, ng mga born again Catholic, kaya naami sa Japan, naami sa Korea, naami sa Amerika. Natin noon. Pero why pangilog ng term Roman Catholic? Nya, usalang ang gibilinan sa Yahweh si San Pedro lang. Muna nga, kung doon na ini ato mga pinanggang Nixon, lig-on ebidensya nga makakunik sila ni Pedro, why daghang rason. Akong hukason akong sutana, magpamimbro nako nila. Pero sad to say, hangtod karon wala pa dyan. Amen? Kaya naman, only the Catholic Church, the Roman Catholic Church, makapasar sa qualification sa pagkatinuod ng simbahan. Atong pakpakan ang itong simbahan. Kung ang atong gingon, balik na ni Pastor Bayenting, ako lang tanawon ang history. Katong gingon, Yahweh Jod, ibaw ba mo, ang history ng gingon, by 200 BC, before Christ, Second Temple period, the divine name was spoken only by the high priest once a year on Yom Kippur in the Holy of Holies. Kanus aday mo sampit sila sa term Yahweh once a year. Kanus during the Yom Kippur, the Day of Atonement. Kinsay mo nitok diyan na? Only the high priest. Nya si Pastor Bayenting high priest? So, kung di ka magtuon dinhi, mahisalaag ka. Balikon ako ha. Kung sa gingon sa history, the divine name, Yahweh, was spoken only by the high priest. Imagine ka? Ganun once a year. Tanawa, badlungunong itong tawa na ito. May gani kayo ni uli. Ningon naman ako, Father, daghan na lagi view imong YouTube. Ya, wak tayo kayo bahin niyo, Father. Ngayon lang bahin. Bahin na tawahan, ngayon bahin. Unya, after 70 BC, the destruction of the Second Temple, since there was no more temple, wala may temple, kaya asa nila i-pronounce ang term Yahweh adto ra sa temple. Yakinsay mo pronounce? The high priest. Klaro no? Kini ato document lang. Kaya kung ato silang subayan silang document, ila rin din pagsabot ang nagpasulabi.
Munang sa atong pagtuon makaigsunan, niining atong pagtuon, dili nato pili-pili, dili ta selective truth. Kaya kung selective ka, wa ka manginta sa katibok ang kamatuoran. Oh? The pronunciation, nato pa rin niya, the pronunciation of Yahweh was completely lost. So, dili na sila mo pronounce anang term Yahweh. Amen? O niya, kining dili Hudiyo, kusog ay mo pronounce. Asa? Kisa tong ba dito, kaya na musod ko nung tag-iya. So muna, mga igsuon ko, nga niya din ni karon, wali tuyo na to, dilita, aron mo daog, sa atong mga dialogue din ni, kung dili, makita na to ang kamatuuran. Kadaghan, bila nakatuig ato na dungog si Pastor Bainting, nga ang term Yahweh Hebrew name. Pero it is an English letters. It is an English term. Di ba? Unang nasakpan na to kaganina. Unang pasalamat sa mga CFD nga gitabangan o pangutana. Kay question is the beginning of wisdom. Kung sa to? Question is the beginning of atong pasalamatan sila si Brad Kaloy, atong pakpakan. Atong pakpakan po sila si Brother Paul Alima. No? Ang atong 15 years nga converted pastors, no? Past one of the converted pastors. O si Brian Visera, o ba na to pagpakan? Isa ko to ibang nangutana, no? Si Butlay. Butlay. Pastor Butlay. O gato mga presidente sa lain nga chapters sa Catholic Faith Defenders. Atong pagpakan, o Pastor Butlay po. Tanay. Nasakpan si ko ano basaha ang term God. Ako ginas Pastor Baiti. Gikatawaan gas mga tao kay wa amo mang gibutang diri ang search ni Butlay. So ano mga tao man to sila? Kay wa nimo basaha ang usage ni term God. Sa inyo ding butang diha. Tatawa ra. Selective lang. Kaya bitang maigo sila, dili pabor nila, dili nila basag, pero kita dili na nato buhaton. Nga naman, ang atong pag-search sa kamatuoran, holistic. It is not half-truth, because half-truth is a whole lie. Matud pa ni St. Augustine. Amen? Amen. Unya, pasalamat sa ato mga, ato pong katapusan, climax, pinaka-importante kay katapusan. Sa nga, usa ko kadargi. Ipaanhilan ko ninyo, di ko ninyo pasultion, ikaw may climax. Main event. Sana all, no? Tabi kag taas-taas, Pastor, aning Brad Percy. Muna, kung ano ganit, patabion ka na mo. No? Dagan pong tao. No? Itong pagpakan si Brother Percy, Christ, sale pa dyan. Dual, redundant. Price niya, sale. Muna, pasalamatan ni Percy Sally, nga uban na to karon o kaninyo, nga ni adin ni karon, I hope nakaton mo, yung ingon ni Brad Percy Sally, nagbasa, appreciate kay sa Biblia, lipay kay ko, pero kulang lang, wa siya ma-appreciate sa simbahan ni Kristo. Mag-unsa man ang pulong sa Ginoo without the church. Abi ninyo, kuwang kay na. Kay kung imo lang basihan ang Biblia o ang imong panahon sa Biblia, matud pa, dinot kay ni gisulti ni Kuan, Pastor Percy Sally, usa ka santos. Ningon siya diriyo, when you believe, kaya sa kaya ang precise nga sulti niya akong basahon. Kinanindutan niyang gisulti about sa Bible. No? Hindi siya, kinindot kito yung gisulti. Usa ka santo sa simbang Katoliko. Nawa man dali. Ang ako lang may numduman, ningon siya, nga kung nagbasa ka sa Biblia, unya, mas nituo pagkas imong panabot, wak ka o dawat sa Biblia, ang imong gi-promote, imong kaugalingon. Unang bisag pare na ko, Brad Percy Sally, I need to listen to the church. It is about an act of obedience, an act of humility. Bisan unsa ka bright nimo, without humility, we cannot enter heaven.
Unang ako hangyo nila, bright naman kayo sila, pinahanglan, bisan unsa na to katalente, di ta kasud sa langit. Bisan unsa mo ka bright, bisan unsa ni mo ka gifted, dili na may measurement makasud ka sa langit. Giftedness without virtue, you cannot enter heaven. We need virtuous life. We need to obey the divine institution founded by Jesus Christ. 12 years mo ko sa seminaryo, pero dili ko magmaumao, dili ko maghaum-haom. Kung ito nang sa akong mga wali o quote ko o mga church fathers, ganuman, it is a humility. Kung ang bisa doon sa limong ka-bright, usahay, matintal man ka. Nga ako ng initiative, ako ng huna-huna, ako ng reflection. Don't forget, we are nothing before the eyes of God. We are nothing. Bisan pila kayawa imong gipagawas, you are nothing. Bisan pila ka mga masakiton imong giayo, you are nothing. We are nothing. What ay angay ka panghambog, bisan unsa pa nato kahabog, kay kitang tanan, puro ra gikan sa abog. Amen. Unang kita nga din ni karon katoliko ug dili, don't be selective to embrace a selected truth. We need to embrace the whole truth. Nothing but the truth. Because Jesus is the truth. Don't be afraid embracing the truth. Because the truth will not hurt you. Only lie will hurt us. Ayaw mo kahadlok sa pagkatos sa kamatuuran. Kay kamatuuran, dili makadaot ninyo. Only lie can hurt us. Ang bakakla, mao ang makadaot nato. Pero sa among tamay mong bakakon, kumusalig na ta sa itong pagalingon. Kumubasa na ta using our own interpretation of the Word of God. Amen? Amen. Walang bisag pare na ko, dili ko magpataka. I need to rely to the magisterium, the teaching, authority of the church. Amen? Huwag mo na itong pag-ampo, uban sa itong mga pinangga kayo mga bisita, bisan unsa na ito ka-bright, bisan unsa na ito kamaayo, mulikay sa kamatuuran, di na may makalangit na to. Ang makalangit na to, kung doon na natay virtue, ang hiyas na may makapalangit. Matod pa ni Bayit. So, mulakaw na kunod itong mga pastor doon, no? Okay. Salamat kayo, kapakpakan ang tanan, nilinin karon. Wakay mga kaon. Pero, matod pas Ginoo, dili mabuhi ang tao sa paan lamang, kundi sa mga pulong sa Ginoo. Mateo 4:4, San Juan 15:3, nahinlo na kamo, kay namati kamo sa akong mga pulong. Atong pakpakan, si Kristo. Nga karon, atong i-bless ang inyong dala ng mga religious items, ha? Balik man nindog ta. Pag-bless, sali. Ang imong cross niya. Ay sa mong pamuli kay magsayo tag sinulog para ni Senyor Santo Niño. Kapoy naman ni. Mata magubah ka pahilo after sa sinulog or sindan ka kahilo. Ang mga officers ay sa tubangan nila sinulog karon magkuha sa sinulog. Picture sa kay natay. Bro, aloy. Ganyan. Picture sa mga kay Oli na sila. Salamat. Itong unang i-bless ang inyong asin in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The blessing of salt. You preacher of salt,
I purge you evil by the living God, by the true God and the holy God, by the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness. Be thou a purified salt for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness, and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine in goodness to bless and sanctify this teacher of salt which you have given to the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Christ the Lord. Ang inyong salt, after sa blessing, holy and exorcised salt. Ang unang nigamit ana si Prophet Eliseo sa 2 Kings chapter 2 verse 20. Kunin niyo ng basahon. He saved the Prophet Eliseo ang katawhan sa Diyos using the ordinary salt. By blessing the salt. Kanang inyong salt, dili na holy salt, but holy and exorcised salt. Okay? Follow and subscribe lang mo sa YouTube channel na to kaya i-explain na dito hinahinay. Okay? Sunod na ito i-bless ang inyong tubig. You creature of God, water, I purge you evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ His Son and Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to praises against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, by the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, but cleanse and delivered from harm, that transforms in joy, spirit of goodness, and air of peace, freed from painful needy stage by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being deceived. And calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ the Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sagulin niyo gamay nga salt and yung tubig. The Lord be with you, And with your spirit. author of invincible strength, and King of conquerable in power, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the enemy, who bountifully put down hostile influences, prostrate and person we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with a Jewish witness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease. Venomous serve diving afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Ang tubig ninyo, holy and exorcised water. During exorcism, gamay lang, during exorcism, kiling salt, holy exorcised water, holy exorcised oil, nasyak ang mga iglesia ni Cristo, na by birth, iglesia ni Cristo handog, kayang anak na poses. Unang siya kadulan nito sa office, nakita niya na may siya sa mga sakramental sa simbahan. Ngayon siya, kanong wak mani sa amua. O na-liberate na yung anak karon, o silang tanan katoliko. Amen? Unang na, I hope kita mga katoliko, madugangan pa dito kay Manok. Dili malimod sa kadako ang kaanindot sa tong simbahan. Sunod na itong i-bless ang inyong olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's teacher oil, I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain.
Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and dragon far from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, the power of the Holy Spirit, the Paraclete, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world before. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand now, and all heavenly service, we acknowledge, we please you to guard favorably and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. They ordain it to take the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which your blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity for man, made in your image, and redeem the precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of his serpent, through Christ the Lord. And yung olive oil, holy and exercise oil. Kanang pari makabless niya na using the rituals of the church. Kumahutan mo, okay? Gamay lang, 2 minutes. Bago lang, at tumiyaging simana ni Duaw na po from Dubai. Gikan sa Dubai, wala pa sa muli sa Zamboanga City. Kaya ang case is incubus. Doon ay espiritu na maghihilawas niya, kaya natulog niya. Yan nasa iba na. Niya, pag-abot niya dito sa office, usang simana sila dito before na ako na-entertain. Mauni ang nahitabo. Pag-exercise nato niya, ang mga yawa ni Sulti. Asa sila nagpuyo. O, asa nagpuyo ang mga yawa na kanunay nakigrelasyon sa iya ha, from Dubai, taga Zamboanga City. Nayang asawa, nayang bana, nayang mama. Ganito po, sa adlaw, niya ako siyang ka-exercise. Ang Pinoyanan sa mga yawa, nga mao ang dakuking mangga, tapad silang balay, nga mao ang halad-halara nilang padugo during exorcism. On that day, natumba ang pinakadako ng mangga. Way bagyo, may kusog na hangin, wa say kusog na ulan. Normal ra ang panahon. Yung anak ka powerful ang ministry ni Kristo. Tupakpakan na Ginoo. O ang maong bana niya dili katoliko. Yung katoliko siya sa una, nabunyagan siya katoliko for how many years protestante siya. Nakita niya how powerful the sacramentals are. How powerful the sacraments are. Kaya nga naman, dakok kay alibyo. Huwag pa man dyan completely liberated siya, kay twice pa man nato siya na-exercise. Nabalik na po sila. Hindi size siya na mabalik sa katoliko. Ito pakpakan. Ang Ginoo. Amen. Nasyaklo ko kung iposo niya ang mangga. Green pa kaayo ang mga dahon. Dagko kayo ang punuan. On that day of exorcism, nasyak sila. Natumbahan ang balay nila. No? O mauna ito ang mangga nga ilang paduguat, puti nga baboy, puti nga manok. Ganong puti mampud nga baboy? Ganong puti mampud nga manok? Kay puti tag-itlog. Hadlukan, tanaw. Increase your knowledge because knowledge is one of the gifts of the Holy Spirit. Ganong magtuon yun na kanunay. Amen? So doon na itong i-bless, tanan ninyong religious items. Rosaries, candles, holy images of God, holy images of the saints, holy images of the angels, cross, crucifix, medals, bells, unami chalk, handbook, all your religious items in your hands. Apilan ninyong pintas wa ninyo ipa-bless. Dapat before ninyo gamiton, ipa-bless yun na ninyo sa tanang pangit natin. Nakibaw mo ang maong protestante niyang bana nagka-appreciate sa devotion sa guardian angel. Ano man, nag-litany of angels ko.
during exorcism. Ang sampit si Saint Raphael, Gabriel, ningon day mga yawa sumod sa iyang asawa. Di nahinumduman niyang asawa. No? At anang gisulti siya asawa, wa sa kainumdum. Tingon ang mga demonyo sud sa iyang asawa, Darwin, ni Anas Miguel. Miguel, hangyo minimo, ayaw misunuga. Kay manggawas na rin. O natumba ang ilang mangga. Nga maoy Pinoy-anan. Yan, ingon ako si Father Kapading, Father, na-prayer ana nga di madaot ang mangga. Manggawas na sa nila without harming the tree. Nya, sa case na mo, wag ko mag-exercise sa mangga. Ang akong exercise ang possessman. Pero ilang gitumba ang mangga, sign niya, perti nilang hadlo ka sa atua nga dunay pagtuo sa Ginoo. Amen? Anong kita na may nahadlok ron? Kay daghan nato, wa na maglikon sa pagtuo. Ang gilikon nila, tuo-tuo. Tinoo dili. Rimbulang tuo-tuo. Siya mabasa? Ocho-ocho. Tutok. So, general blessing ng sunod ha. Tanan na to, i-bless na tanan. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items in their hands, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of evil oneness legions. With these religious items, mightily restrain the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm both the afflicted, your priests and people, to whomever these are used in the exercise in the ministry, wherever it is kept. Men clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask, through the same Jesus Christ, your Son, O Lord, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. So, tanan ninyong religious items, holy and exercise, sacramentals. Katapusan, ako mong i-consecrate dahil magsayap ka sa Santo Niño. Gamitan ninyong oil. We said, gamitan ninyo ang tubig. Bow down your head in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. You do I implore, Holy Lord, Father Almighty, eternal God, bless and help your servants who wander in uncertainty and doubt through the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of their heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father and the Son, and the Son and the Father, together with the Holy Spirit, may they deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ the Lord. Amen. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Purusin yung altar. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts. Ang inyong dunggan. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God. Purusin yung mga mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ. I consecrate your mouth that you may utter the words of life. Inyong bakbak. I consecrate your chest that you may believe in God, not to dughan. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name. I consecrate your feet that you may walk in His ways. I consecrate your whole being in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang holy and exercise water, sprinkle ninyo, padumatog, katulo lang, pwede ninyo i-distribute na sa inyong mga anak, pwede butang sa inyong sakyanan, pwede sa libutang sa pultahan sa inyong balay before going anywhere, muna mag-consecrate mo using the holy and exercise water. Ang holy and exercise oil, ikuro sa inyong senses before going to sleep. Ngayon yung mga anak, i-consecrate ngadto sa Ginoo. Amen?
Ang holy and exercise salt, ibutang sa four corners sa inyong balay. Pwede sa inyo kanon kung naka-sense mo nga dunay naghilo ninyo. Sa among mga experience, iligkaon nimo sa holy salt kung dunay maghilo ninyo, inyo nang isuka. No? Daghan mig mga experience ana. Dili na theoretical, biblical na. 2 Kings chapter 2 verse 20. Amen? The Lord be with you. And with you. And Almighty God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen? Pizza Señor! Pit Senyor!